Good afternoon, everyone, and welcome to another great episode of Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I'm your host today, Jesse Bernales, and let me welcome you in today's another fantastic episode. Thank you for always supporting Zion on Air. Nasaan ka man sa Pilipinas, Luzon, Visayas, or Mindanao, or even yung mga kaibigan po natin na nasa labas ng bansa po. Na maraming salamat for always joining us. And I looked at it. We've been doing Zion on Air for 5 years now. And the Lord has been really working on this particular ministry, and hopefully it has been a blessing to all of you as well. So magandang hapon, magandang umaga, or magandang gabi wherever you are in a part of the globe and you are watching this right now. So as always, for all those years that we were together, I would just like to request for three things. Tatlong bagay lang, no? Tatlong bagay lang ang aking hingin na lambing sa inyo lahat. Unang-una, please do not forget to like our episode today. What does that mean? Yung thumbs up, heart, or yung emoji, or whatever that will be. I would love to have that. Please do that. Second, please do share. Share today's episode to any of your friends, relatives, or even anyone that you think about. So that's going to be great as well. And three, please put that in our comment section. Anyone that you would like to give a shout out to, or any comments or any thoughts that you might have during our episode today, we'll be more than glad to catch up with you there as we go along. As always, if you have any questions po, or comments or any thoughts that you want to send across, especially for our guest today, please do let us know. We'd love that as well. So before we go further, I'd like to invite everyone for a quick word of prayer. So please do join me. Heavenly Father, thank you very much, Lord, for giving us another opportunity to have this ministry, Lord, to have another great session, Lord. It's not about us, it's not about the things that we're going to be saying, but it's more about you, Lord, that you've been working in our lives, Lord, so that others may know who you are through the testimony that we have been showing as well and living for. Father, I pray for the internet connection. I pray for the safety of everyone who's listening in right now. Please work in the hearts and minds of everyone, Lord, so that we would be closer to you, walk more faithful to you, Lord, and others to know you more. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, guys, don't forget, if you haven't liked us yet, do so now. When God calls us to serve Him, we answer by following Him wholeheartedly. Along the way of obedience, God works through us by touching others people's lives. And our guest today shares how the Lord has used her life in making a difference to those around her, and countless stories of hope, joy, and faithfulness leading to generation of churches. Our guest today is joining us live from Sydney, Australia. So not just local, but she's joining us live from Sydney, Australia. Let me call on Mamelda Claridades of Blessed Hope Baptist Church, Valenzuela. So let's do that quick shout out. Magandang hapon sa iyo, Mamel. Anong oras na po dyan sa Sydney, Six Australia o'clock. ngayon? 6 o'clock. Oh, wow. 6:05 6 o'clock na. in the But okay. evening. And how's Oo. the weather there po, Mamel? Sa ngayon medyo malamig, late ang paglamig, pero hindi ako naka-sweater kasi alam ko papawisan ako during this time. Mamel, Magandang hapon muna. I'll let it be your listeners. No? Magandang hapon sa lahat, sa mga na-share ko din at saka ng mga naging bahagi ng aking buhay. Ito ay panibagong pagkakataon na mai-share kung ano ginawa ng Diyos sa aming pamilya. Magandang hapon Eh, sa inyo lahat. Amen. Maraming Oh, salamat, Mamel. Relax ka lang, Mamel. Kasi oo. to our audience po, nagkaroon kami ng kwento-kwentuhan ni Okay. Mamel. Parang kinakabahan si Mamel. Pero you know what, Mamel? Mm. It's a blessing to really have you with us. And maraming salamat po dyan. And how long have you been in Sydney now, Mamel? Let's start from there. Gano'n na po This katagal? this is my second year. Last year, tapos simula ulit ako ngayong panibago. By June, uuwi ako sandali, nag-exit lang. After 2 weeks, lilipad ulit ako babalik. Every 3 months yung sa visa ko.
Oh, wow. And hopefully Oo, we'll see you soon, Mamel. Ano, talagang nakakatuwa naman oo. po, and hopefully we see you here in the Philippines. That's gonna be a blessing. No, malay mo, in Australia as well. But we pray that the Lord's gonna always keep you. You know what, Mamel? Mm. Maraming tao po is so excited to know your testimony po. And baka naman you may want to share to us, Mamel, how did you get to know the Lord? How was that salvation testimony of yours po, Mamel? Ito, sabi ko nga, hindi ba nasabi ko na sa'yo, 2 beses akong naligo. So, at hindi rin po pwede, kasi ito ang pundasyon ng aking buhay sa Las Piñas Baptist Church. Mm. Okay? Sa ang pag-uusapan, kaya ibabalik ko yung mga nakikinig ng panahon ng 1979, 80, 81, na ang mga buhay noon ay simple pa lang, Mm. hindi pa masyadong matraffic, simpleng-simple lang ang buhay namin, no? At ito ay sa Las Piñas Baptist Church. Bago pa lang itong nagsisimula noon. Si Pastor George ang unang na saved Mm. sa Rex Humbard program sa John 3:16. Ngayon, siyempre, dinala din niya ako niya sa church. Sumasama ako sa church at dala-dala niya kaming mag-anak. Meron pa rin akong baby noon. Yung 4 na ang anak ko. Ngayon, sa pagpunta ko doon, pag-a-attend ng church, Mm. nakakasunod ako nakakaintindi ako natutuwa ako na yung buhay namin na sa aming pagsasama, yung ginagawa namin, ay ayon pala sa salita ng Diyos, wala kaming Mm. nilalabag, parang ganon. So, yung katuwaan na ganon. So, kukunin ko yung salitang parang I assume. Mm. Nang siya nabautismuhan, kasama ako, nagpabautismo ako. Pero ito ang merong mapulot yung ating mga Kristiyano kasama at naging Mm. mga nasa gawain. Kasi noon, basta di ba mayroong invitation? Ito ang isang napon ako sa sarili ko. Ako yung parating curious Bakit pinapipikit? Pikit naman. Pero dumidilat ako, tinitingnan ko. Tapos, pagka nag-preach na gano'n sa invitation, nakita ko nakatingin sa akin si Pastor Spears. Sabi ko, yuyuko ulit ako. Ganun lang. Basta't ang naano ko noon, nakakasunod ako At saka yung time na yon ang isa pa, sa kahit na kaunting panahon pa lang, siguro nakita nila na nakakasunod ako, na-baptize din ako. Wala namang kumausap sa akin personally ng tungkol sa salvation kasi nga, aktibo si pastor, di ba? Maaring ako yung gano'n na rin. So, walang namang nag-approach sa akin. Ngayon, binigyan ako ng gawain ni Pastor Spear. Sabi niya, magsimula ako ng parang, so tingnan nyo hindi pa ako sure sa akin binigyan nila ako ng gawain, magsimula ng nursery. Sabi ko, parating nasa kalooban ko, hindi ako qualified kasi wala naman akong alam sa salita ng Diyos Ako yung teacher sa labas, alam ko yung mga ganon. Pero yung sa pagtuturo, pero ganun pa man, sumunod ako. Pero hindi naman nagtagal yon mga bata, anak ni Pastor Luis Pinol, yung mga kasama namin, 2 anak ko at kung ilan pa. Pagkatapos nun, at the same time, yung sumunod pa rin doon, binigyan niya ako ng assignment na magsimula ako ng Ladies Fellowship. Ladies Fellowship, anong alam ko sa Ladies Fellowship? So, nagtatanong ako kay Ma'am Spears, tapos nagtatanong ako kay Pastor Spears, sinabi niya na gano'n, they get together, they do some projects, nag-aaralan sila, parang gano'n. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. So, ay dapat masimulan na yon. Kailangan meron akong i-share na devotion. Ganon. Pagkatapos, alam nyo, ito, natiklang ko isang paraan ng pagtuturo ni Pastor George. Sabi ko, paano gagawin ko? Dapat in 1 month's time yon. Sabi niya, alam mo, sagot agad sa akin ni Pastor, manalangin ka. Hindi niya ako tinuruan. Although, nagno-notes na rin ako kung ano yung mga ayos ng mga preaching. Pero yung humanap ka ng ituturo mo, alam ko wala akong alam sa kasi hindi naman kami dumaan sa Bible school That's right. Basta dire-diretso. Ganun. Kaya
Sabi ko, ano gagawin ko? Manalangin daw ako. Hindi ako binigyan topic o ano, wala, manalangin daw ako. Kaya talaga nang mula noon natuto akong manalangin ng manalangin ng bawat hinga ko. Manalangin. So ako'y naghanap din ng libro, hanap kasi may mga libro na kami sa bahay. Doon ko nakuha yung book ng tungkol sa obedience. Noon ko na this is what I need. This is what I need. So That's right. kung ano yung kailangan ko, yun ang pinag-aralan ko. At yun ang unang-una kong na-share na devotion sa Ladies Fellowship. Alam ba kung sino mga nag-a-attend ng Ladies Fellowship noon? Mga nag-aaral pa nga noon sa Bible School ni Pastor Tika. Tapos may kasama kami doon dating asawa ng dating pastor, gano'n. Kaya alam niyo yung kaba at yung feeling ko na talagang hindi ako pwede, yun ang nanatili sa akin. So I have to pray more and I have to study more. Yun. So yung time na yun, pagkatapos noon, yung Ladies Fellowship, hindi nagtagal, nalaman namin ang tungkol sa ACE School. So, sa ACE School na yun, na pinag-training kami. Napakalaking bagay yun sa amin kasi through the ACE School, natutunan namin talaga ang napakaraming bagay. Dahil nga ito'y Bible-based, so ligtas ako, sigurado, individualized, at saka measurable. Yung tatlong yun, kasi bilang teacher, sigurado ko hindi matatalo yung mga bata kasi kitang-kita mo. Tapos kami sa aming training, natutunan namin lalo na discipline, leadership, responsibility, time management, prioritizing. Napakalaking tulong sa amin. Lalo na kay Pastor. Gusto mo ng isang nakatutuwa. During our training, edisi pa sa umiinom siya ng chocolate. So alam nito mga kasama pa na sina Sister Ning, sina Alba, sina ganyan. At si Pastor kasi ay very intelligent. At saka hindi iyan napipirmi sa isang lugar, always moving. So alam mo na naman ang ACE, napakatindi ang discipline. Okay, kami nakapila na, papasok na kami. Umiinom pa siya nung Magnolia. Okay. Pasok na kami. Pero pasok namin sa loob. O tahimik kami lahat. Magkatabi kami. Maya-maya may lumapit sa kanya. Tapos lumabas siya. Alam mo ba kung bakit? Kasi, siyempre nakapila na, wala siguro bakit ang basurahan. Yung kanyang packet na yung iniwan doon sa pasok. Ay dinilapitan siya ni Pastor Puti sa kanya. So doon nakikita yung epekto talaga ng training namin na that's right. Tapos yung talagang yung patience mo matetest, ayaw na talaga na gusto na niyang tumayo, gusto na niyang umalis. Ayun. So doon na-train kami lahat. Iyon ang naging napakalaking tulong sa amin sa ministry. Yan. Okay. That's right. Ano Mel, sige po, nakakatuwa. Sige, thank you for starting. Alam ko, ma'am, napakarami pa natin kwento. Pinakita sa akin ni Mel sa mga viewers, meron siyang isang kodigo. Ayan, meron siyang listahan si Mel na para walang malilimutan. Ayan, sorry. Sinabi ko, Mel. Pero Mel, bati muna tayo bago tayo tumuloy sa iyong kwento. Gusto lang natin batiin po. Ayan, of course, si Pastor Bong ay nanonood. Magandang hapon sa Pastor Bong. He's watching right now. Tapos, Mel, batiin din natin yung ating mga ibang kasama like si Sir Eli Lagtapos watching as well. Si Brother Sander. Magandang hapon sa iyo, Sir Sander. I'll see you on Tuesday. So we're super excited for that one. Rose Delicious watching as well. And Pastor Jeremiah Solomon's watching. Magandang hapon sa iyo, Pastor Jeremiah, and all of our friends here. Don't be shy. Just put your messages there. Ito, Ma'am Mel, mukhang kilala ko kayo ni Ma'am Julie Gonzalez. Magandang
Hello daw, oo. Ate Mel. So, yun Oo, pala ang tawag nila. kasi si Julie, siya yung kapatid ni Pastor June Gonzales, siya ngayon ang pastor ng Las Piñas Baptist Church. Sila ang aming mga young people noon. Oh, wow. So, kita niyo naman, ma'am, di ba, ang inyong Oo, legacy that you're leaving. So, magandang oo, hapon sila sa mga inyo. young people namin doon. Tapos, magandang hapon din po kay Brother Dudes Caligner, no? He's watching all, and his family is watching all the way from Taiwan. So, we have a Wow. friend joining. At meron din tayo, Ma'am Abigail Larcon. Magandang hapon po sa inyo. Ito pa, sabi ni Ma'am Mel, sabi po pala Ma'am Mel ni Ma'am Julie, kayo nga daw ang first president ng Ladies Mm-mm, Fellowship in mm-mm, LPBC. Sa inyong mm-mm. nakwento nga kanina. O sige po, again to our viewers of Poy Mahia, just type it up. Any comments that you have, share as well para we'll be more than glad. Ma'am Mel, nakakatuwa naman kasi baka may mga ibang Mm-mm, nakarinig lang po doon sa inyong kwento kanina about mm-mm. ACE. That is Accelerated Oo. Christian Education po. Mm-mm. And if you might remember, we had Pastor Hoagie in our previous episodes as well. Yes. And his wife altogether, si Ma'am Laura Hoagie with Mm-mm. Mrs. Pereira as well of Philippine Kids Oo, School. oo. Na-watch ko Program. yun. Oo. That's what the program, what Ma'am Mel was talking about. Mm-mm. Pero Ma'am Mel, ito yung ministry na ginagawa mo na, no? Pero how did you get started in the ministry? How did you get your heart na, you know what, Lord, this is what I want to do? How did that happen for you, Ma'am Mel? Yung wala pa tayo doon sa paano ko naligtas. Yan ang gusto ko, Ma'am Mel. Sorry na, Ma'am. Sorry po. Sige po, Okay, go. okay, okay. Kasi ito sa ACE kasi. Kaya Opo. yung mga nangyari na yon, sabi ko, nakakasunod ako eh. Nakakasunod ako. Nakakagawa ako. Siguro basta nakakasunod ako. Tuwan-tuwa ako sa ginagawa ko. Yan nga yung word na I assume. Ngayon, pagdating ng ACE, eto na, ang nakalagay doon dapat, ito ay 1981 eh. Pagka nag-open na ang ACE, dapat ang teacher saved. So doon ako nag-isip, sabi ko sa iba ko o ganito, nakakasunod ako eh. Pero talagang sa sarili ko, kasi nga walang man nang kumausap sa akin. At saka yung pero pinag-pray ko yon talaga, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, please naman i-convict mo ako that I really need you. Yan. So kung may nakaka-relate na mga ganyan, yun yung takbo ng utak ko noon. Hindi ako pwedeng magturo sa ACE nang hindi ako sigurado sa aking salvation. So, ang nangyari diyan, kasi noon, si Pastor umuwi na rin sa Obrador, merong mga movies siya, at yun yung Burning Hell. Hindi ako nanood noon kasi ko yung mga bata sa bahay. Pero nang dumating na ng May, doon sa chapel ni Dr. Uy, doon muna nalipat ulit yung church. Pinalabas ang Burning Hell. At doon ko napanood yon. Tapos, nang mapanood ko yon, parang nakita ko yung sarili ko, ako yung mamang nahuhulog sa hell. So, napapikit na lang ako. Tapos sabi ko, Lord, save me. Iba yung ko sa akin. Pero, yun naman, hinihintay namin na si Pastor George kasi nagsa-service na rin siya sa Obando, nag-start na siya doon. Hinihintay namin siya na siya ang mag-preach. So, na siya na ang mag-preach, parang habang ako'y nakikinig, parang ako lang yung nasa loob ng church. So, sabi ko, I need to settle it na kailangan sigurado ako na ako ay ligtas. At syempre, pagdating ng bahay, saka kami nag-usap. Yun. Ngayon, siguro yung sabi mo, yung paano, kasi siguro natural ko kung ano man yung bagay na hawakan ko, kasi mahilig ako sa mga quotation din eh. Ika nga, happiness is not in doing what you like, but in liking what you do. Diba? You must love what you do. So kung binigyan ka ng ganito, you must have, dapat alam mo o mahal mo yon para magkaroon ka talaga ng happiness mo. Kaya din ng pagtuturo ng mga bata, ang sistema ko doon, ako'y nagtuturo is, i-consider ko silang as my children. Kaya nung maging eskwela ko yung aking pinakabunsong kapatid sa grade 1,
ang tawag ko rin sa kanya, anak. Mm. So, yun ang ano ko. So, siguro yung sabihin natin maaaring ma-identify ko ngayon, yung passion. Mm. Oo, yung parang gano'n. Na kung ano man yung binigay sa akin, talagang sinisikap kong That's right. magawa sa biyaya ng Diyos, which is naging maayos naman. Yun, nasagot ko ba tanong mo? Tama, Ma'am. Nakakatuwa kasi Ma'am Mel, when I listen to you, no, nakikinig po ako sa mga sinasabi niyo. Parang napakadami nating pwedeng matutunan. At ano nga Ma'am, gusto ko lang ulitin yung kasabihan ni Ma'am Mel kanina about happiness. Can you please Kasi repeat that again? mahilig ako sa mga ano mga quotation kasi mahilig din ako magbasa kasi nasa mga dyaryo, makikita Mm, ko yung merong mga at doon ko na lang yung palang may nakikita na akong proverbs na ako maging Kristiyano nalaman ko yung proverbs pala nasa Bible ay that's lumalabas. right. Kasi yung mga dyaryo nung araw, merong mga quotations na nilalagay na gano'n. Mm-mm. So, isa yon kaya sabi nga happiness is found not in doing what you like, but in liking what you do. Mahalin mo yung ginagawa mo. But Meron pang maraming na stand firm as a tower, no matter what winds are blowing, by Dante. nice. So I took note of that. So happiness is found not in doing what you like, but liking what you do. So You that is a do. very good reminder. Oo. Pero Ma'am Mel, ito, bati mo na tayo. There's a lot, like saying hi to you here. Magandang hapon daw po. To, sabi ni Ma'am Merly Mabalot. Yes, She's inaano ko calling siya. It's calling you Nina nga. So, nakakatuwa Yeah. naman po yan as well. And also, let me just read some of it real quick. Magandang hapon din kay Ma'am Susan de Guzman. Magandang hapon po. She's watching us right now. Si Ma'am Tessie Prieto, Teacher Tessie, maraming salamat po for watching us as well. So, please do keep on putting your comment section there and we'll be more than glad reading it. Pero Ma'am Mel, let me Mm. go back a little bit. Na-mention niyo po Mhm. kanina na nakakarinig na po kayo ng God's Word, nakakarinig na kayo ng regular preachings and all. But there was a moment in your life na ito po yung Mhm. inyong salvation that you were considering, Oo. and that was Oo. when you were watching Burning Hell. Kaya lang, if I'm gonna be doing my math correctly based on Mm. the chronological order of what you were saying, parang you were in the ministry already, Mamel, at Oo. that time. Tama Mm. po ba? Mm. So, 'Yun yung kinuwento ko mula sa yun nga eh. umpisa. So parang Mm. paano nangyari yun, Ma'am Mel? Kasi di ba usually, you get to know the Lord, then you get into the Ah, ministry. But this oo. one, parang it happened in between that you were in the ministry. Oo. Ito una ko naisip, Ma'am Mel, okay, help me understand. Sa una ko nakaisip, hindi ba parang nakakahiyang aminin na, ah, sorry, hindi ba pala ako Oo. saved? How Oo. was that for you, Ma'am Mel? Kasi siguro maaaring kasi hindi ba ang tao tumitingin sa outer appearance, hindi naman nakikita Mm, yung ating puso, 'di ba? Tayo as mga tao or mga nasa kasi kung minsan nakikita natin nakakasunod, "Uy, mabait naman siya, nakakasunod, siguro ligtas mm, siya." Pero walang mm, nakaka-check nun kundi yung person, 'di ba? mm, So, ako tangay-tangay ako ni Pastor George, eh, di siyempre mag-asawa kami, ano kami gano'n na ibig sabihin magkatugma, partner, gano'n. Kung anong ginagawa niya nagagawa ko din. Kung nagbabasa siya ng libro, nagbabasa din ako ng libro. mm, Pagkatapos isa pang laging nakagawian din kasi namin 'yan, kung siya nagbabasa ng libro, nagbabasa rin ako ng libro. yeah. Pagka kami nagkita sa bahay kasi nagtuturo siya, ako nasa bahay, pagdating niya kukuwento niya yung binasa niya, ako naman kukuwento ko yung nabasa ko. At isa pa nung naging isang nakatulong din sa'kin nun pagka ako'y nasa bahay wala siya, yung nakikinig ako ng yung Hardin ng Panalangin, DCAS. Yeah, Mga panahon pa yun mga 90 tandaan niyo 79, 80, 81, that's right. 82. Oo, yun. So, gano'n na nangyari. Tapos kaya nung kailangang i-secure ko, i-settle ko 'to, kasi noong magsisimula na kaming mag-open ng ACE school sa Galing. Las Piñas Baptist Church, 'yun. Ang ga na
na-amaze lang ako, no, Ma'am Mel, kasi if you think about it, parang all Mm. these years na narinig mo, wow, parang alam ko na yan, Ano, kabisado ko na yan. mm. But it takes a lot for you and a movie Mm. and to Mm. convict you. It's all Mm. here, na parang it's all head knowledge, ano, Ma'am Mel, hindi siya Mm. dito. Oo, And tama. it really made a difference. So that's a very good eye opener, I guess, for everyone, Mm. no? Na hindi porket na nasa simbahan ka, lalo na in your case, Yeah. asawa ng pastor, di ba? Sure na Hindi pa tayo. naman But siya pastor noon. Hindi pa yung daw time siya na yun, pastor noon. Oo. pero tama, Mamel, you're in the ministry na, hindi tayo Oo. excused na, wow, di ba? You have Yeah. to be there. So, Oo. amen for that, Mamel. So, bati lang tayo, si Ma'am Annalisa Lacuna. She's here watching Yeah. with us as well. Tapos, sabi Ma'am po niya Ana. na, opo, so nakilala nga daw po kayo ni na Ma'am Abigail Alarcon dahil binabanggit nga daw kayo ni Bishop Freddy. Usually, no, in discussion, pag-uusapan natin mamaya yan, how are you Oo. related there Oo, as oo. well. And nakakatuwa, no, Ma'am, there's a lot of people putting it there. Si Be Herrera, she's always she's watching us and sabi nga daw na kinukwento nga kayo ni Bishop. You know what? People are talking about that. How are you linked to Bishop Freddy De Vega? Paano nangyari yun, Mamel? Na ano, again, pakiulit no? Kasi ang dami mong sabi, si Bishop Freddy is always talking about you and all. So, Oo. can you share to us? Kasi you're in Las Piñas. Nagsimula, we were talking about it. Oh, okay. How was that journey? Mm. Okay, sige. Happened na, para lang Yung susunod kong puntos kasi yung ACE. Okay Ayan, po. okay, Okay. great. Tapos na yung sa ACE kasi naka 1 year lang kami ng ng operation ng ACE kasi pagdating ng June, yung June o yung May at saka yung June na yon, nag-decide na si pastor na tawag dito. Umuwi na kami ng Ubando. Teka, meron pa akong isisingit pa. Ito isa buhay ng pero ako ligtas na ako dito kasi nasa ACE na ako. Ang isa ito sa mga experience ko na promero, doon ko nakita na kapag yung asawa mo, pastor, may very busy, kung minsan maiiwan ka nag-iisa o pagkatapos masaya, pareho kayo nasa school, pareho kayo nagtuturo o kaya ganon. Pero may time na parang halimbawa, yung meron silang kasi yung school na yon na ginamit sa Almansa, BF Almansa, ito rin yung aming bahay, ito yung church, ito rin yung school. So isipin niya yung kaya tama-tama yung time management yung na dapat namin gawin, no? Kaya ngayon, yung time ngayon na ako sila yung nagpa-practice, pagkatapos nagpa-practice ng choir, di siyempre din ako kasama sa choir, ano ba malay ko doon. Lumabas ako sa park. Okay. Nung ako'y nasa park na, nag-iisa ako, tumingala ako sa langit. Sabi ko, Lord, hindi ko alam what is ahead of me. Hindi ko alam. Basta alam ko, sumunod ako. Pagkatapos, kung ano yung decision o kung ano yung mabuti sa amin, ni pastor, sunod lang ako. Pero, alam mo, tumingala lang ako sa langit. Sabi ko, oh Lord, yun. Yun ang pinaka, rin sa akin na, yung part ipag-usap kong ganoon, siguro sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng strength. Bigyan mo ako ng strength. Kasi, hindi ko alam what is ahead of me, pati ng pamilya. At doon parang naramdaman kong yung dinalot ako ng malamig. Yung naramdaman ko ng malamig na basta very special for me. Kaya every time na merong gumugulo sa isip ko, I always look up to the sky. Kasi alam po, yun ang nilikha ng Diyos. Ang kanyang presensya. Okay. Ganon. O, tuloy tayo. Pagkatapos nun, kaya nga yung halimbawa, kung yung iba siguro nakaka-relate din na hindi madali o maraming pero kailangan talaga time management sa gawain na to kasi ako rin yung teacher, tapos si pastor ang pinaka-principal, tapos yung bahay na yon sa umagang-umaga, si pastor ay aalis, pag-gising namin, alis yun, bibili ng almusal namin,
habang ako nagluluto na, tuloy-tuloy yung Mm. luto ng almusal. Habang nag-aalmusal sila, nagluluto ako ng pananghalian. Pagkatapos Mm. yan, at the same time na nagluluto ako, nagpapalib yung mga bata. Tapos Mm. pagka natapos niya, lalagyan lang namin ng kurtina yung pinakakusina doon. Mm. At ayun na, lalagay na yung mga gamit ng AC school. School na. Mm. Ganun yung naging ayos ng aming gawa. Yun. At pagkatapos nun, umuwi na kami ng June 1982. Pregnant ako noon para sa aking ika-5 anak. No? Si Jobet. Uwi na kami sa Ubando. Wala kaming isang misyonerong Amerikanang tumulong sa amin. 3 balik siya na hinakot yung aming gamit pag uwi namin sa Ubando. Tapos nakitira lang kami doon sa kanilang bahay kasi wala naman kaming pang-upa, wala kaming upahan. Yeah. Hindi pa sila ligtas. Ngayon, pagkatapos nun, nag-visitation siya. Ang sistema ng visitation namin, alternating kami. Siya sa mga bata. Sa umaga yata. Sa umaga siya, tapos ako. Baligtaran lang kami gano'n, nag-visitation. May kasama ko isang young lady. Gano'n naging simula ang gawain. Pero, ang Ubando, nandun pa kami sa Las Piñas, ang ginawa niya, may isang naging magandang loob si Sister Chito, meron siyang kotse. After ng service namin sa Las Piñas, kasi wala pa nun si Pastor Spears, on furlough siya. Nagsimula na siya nagsiservice sa Ubando. So after lunch, aalis na sila, kasama si Sister Ning at saka isang lalaki. Yun, basta't 4 sila. Punta sila ng Ubando, pagdating nila doon, nag-visitation na sila, visitation. Pagkatapos mag-service, pagkatapos ng service, balik agad sila sa Las Piñas kasi siya pa rin ang mag-preach sa evening service. So, ganun katindi yung training din na dinanas niya. Dinanas niya sa gawain, yung galit talaga na gano'n. So, nung kami nasa Ubando na, meron ng mga ibang nag-a-attend. Yun. Yun ang ano namin. At ang biting panlalaman ang support namin. Kasi naman, mura pa yung mga ano nun eh. Napaka-mura pa rin naman nun. Ang pang ano namin sa aming mga bata para magkukuha na 100 $50 ng ice cream. Mga $50 ng ice cream lang, 40 pesos yan. Oh, wow. Oo. Yan. Okay, ngayon, uwi na tayo. Nasa Ubando na kami. Nung kami nasa Ubando na, pregnant ako, tapos kailangan namin din ng school para pagpatuloy ang mga bata sa school. We prayed for them all. Then, nagbigay ng 1,000 pesos. Yun, pagkatanggap ni Pastor doon, takbo na siya sa Cavite para magbayad at nagkaroon na kami ng simula. Okay. Tapos naman, tapos na ako naman yung mapanganak ng July, nangailangan din kami siyempre, we prayed para ako makalabas sa clinic. So lahat yung gawain ng Panginoon. The Lord provided the person. Siya nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin, no? Ngayon, ng ano na, kasi sa Ubando, wala pa si Bishop Reddy. So, nung kami na doon, siyempre kami nakatira sa bahay, we need to transfer. Kailangan paano, ang naging paraan namin noon, meron kaming bahay doon, binenta namin yung rights. Kasi sabi ayoko sanang mawala din yun, pero sabi ni Pastor, hindi na. The Lord will provide, sabi niya gano'n. Binenta namin yung rights, nakaupa kami ng apartment, nakabili kami ng mga pangunang gamit para doon sa church. Yun. At the same time, sa time din na yun, merong gawain sa Malabon na pinagkatiwala sa kanya. Kung si Pastor Diamante, na wala rin siya na furlough, nagsiservice si Pastor sa Ubando. Pagkatapos siya ng ganoon, magsiservice siya, pupunta siya ng Malabon. Ang gamit lang niya yung bicycle at saka 2 bisikleta yun, kasama niya yung isang worker. Magsiservice siya doon sa Malabon, pagkatapos uuwi siya doon sa amin ulit para sa aming service ulit naman tabi. So, hectic, no? So, yun.
Pagkatapos nun, nang nangailangan na ulit, lumalaki ang gawain, marami. Teka pala, doon pa rin nung sa apartment na yun, nagsimula na rin si pastor. Ito yung mga phases ng BI, Bible Institute. Nagsimula siya ng Bible Institute. Right. Well, yung 2 phases muna. Yan, hindi lang sinabi ni Bishop Freddy. yung 2 phases na yon, tapos meron kaming diagnostic test. Then ang isa, nakakatuwa pa rin sa aming kasi yung apartment maliit lang. So yung baba, maliit din. Yun ang gamit namin as school at yun din ang gamit namin as church. So pagka sila nag-aaralan ng with pastor, ako naman ang naging gawain ko, nagluluto ako ng lugaw. Yun ang pinakamagaling. Kaya tuwa sila na pagkatapos ng pag-aaral, kakain sila ng lugaw. That's right. Oh, wow. Kaya yun, ganun. Hanggang sa lumipat na rin kami sa doon sa the Lord talaga din ng way na merong si Kaki Toy ang ginamit ng Panginoon para yung kanyang rest house ay magamit na the church. Pati yung kanyang mga puno doon, pinayagan din niyang putulin para makapaglagay ng tent na siya namin at doon din kasi on and off ang aming ACE ng mga bata, doon namin na-present sa Blessed Hope na ngayon. Sa Blessed Hope ang ACE school. At nagpapasalamat ako sa Diyos kahit yung iba ng mga estudyante ay nasa high school na talaga third year high school, nagtiwala ang mga miyembro na maniwala sila sa prinsipyo na sa ng ACE, paraan ng ACE, at sabi ni Bishop, ang iba doon talagang in grade 5 or lower ang resulta ng diagnostic test. That's right. Pero sa biyaya ng Panginoon ay nakaabot sila at naranasan nila yung nakapasa sila ng with flying colors sa kanilang NCE. Amen. Yun. Yun. Nasa bilog na kami. Baka may tanong ka. No, nakatuwa kasi I'm speechless kasi Ma'am Mel, parang if you reminisce po, alalahanin natin really how the Lord has worked in your life, Ma'am Mel and ni Pastor George. It's really amazing po how you gave your life to the Lord. And that is something that we praise God with for giving your life for the ministry. Sige, bati muna tayo. Meron tayong mga babatiin. Si Pastor Nolan, ayan, is watching with us right now. At ang daming nakaka-relate doon sa Hardin ng Panalangin. And it's playing in my mind, the song that comes with it. I'm not even gonna try to sing it kasi baka sumama yung memories niyo po doon. But there's a song that goes with it as well. And also, ang daming mga kasama natin like si MJ De La Rosa was watching also, si Gerard, si Ate Ana Ballesteros. Magandang hapon po sa inyo. And they're all blessed as well into how you find joy, encouragement, also relief, as we may call it, from that side. So tama, Ma'am Mel, if we're gonna review lang real quick, so you were in Las Piñas, then you had an outreach po, in Obando, and hindi biro yun, kasi napakalayo po na. It's actually from south to north, kasi kung if you're doing your geographics there correctly. Pero, Mamel, again, I know na nasagot yun na kayo na to, but why would you do that? I'm sure in Las Piñas, it's perfect. Di ba? Parang you have ka na doon. Pero, why would you go again in Obando? You're not from there naman, but still you did. So, bakit po nyo ginawa yun, Mamel? Sa totoo lang, hindi naging madali sa akin, hindi ako nakakibo, pero yung aking damdamin, kasi ang ACE noon, kulang pa yan sa mga libro, walang balarila, walang civica, walang ayos pa na PE at saka music. So yung naging target namin yun na during ng summer after that is ng
work nila. Nagpabili ako ng tigda 2 libro. Ang isang kopya, sinagutan namin to serve as scorties. At tapos yun namang itigisan yan, gawa na lang ng paraan. So, talagang may program na ako for the whole year. So, mahirap basta para sa akin. Ika nga, nakaayos na eh. This is my second year. Yung mga naisipan ko na i-apply para maging maayos yung takbo ng ACE o yung paano yung pagtuturo sa mga bata. Nakaayos na. Tapos eto, uuwi kami ng Ubando. Magsisimula kami from scratch. Na wala. So, hindi madali. Pero ika nga, sabi ko, meron ako isang nung ako nasa school, merong isang, nakalimutan ko lang kung ano yung quotation na yun. Ika nga, walang makakabayad kung ano sinerbisyo mo. Tapos, ito pa, ang isa, na sabi ko, kung noong ako ay teacher sa gobyerno, ay naging maayos ako, naging responsible ako, naging maayos ako sa pagtuturo, ginawa ko lahat ng aking magagawa. Bakit hindi lalo ngayon ang aking boss ay ang Diyos? That's right. Iyon ang naging ko. Kung ang Diyos, siya ang bahala. Kasi sabi ko nga, ikaw na ang bahala. Ganun. O, pati yung maging nung tawagin kami sa gawain, yun, nakaligtaan ko pa kung paano. Kasi iba yung salvation, iba naman yung tawag sa gawain. Nung time na yun, kasi nga si Pastor Spears ay nasa Porlo, aalis na rin si Pastor Smith. Ngayon, si Pastor George, naging, pagka siya pumasok ng school, meron siyang 1 libro babasahin, naging leader siya. Pag uwi niya noon, pagbalik, tapos na yan, meron na siyang mga small pieces of paper, meron na mga naka-jot down kung outline or what. Ganyan. Pagkatapos noon, talagang siya na yung nag-preach din, binigyan siya pagkakataon nag-preach. Ngayon, sinanong yung isang araw yon si Pastor Spears ay tumawag yata kay Pastor Smith kung pwede na niyang baka pwede na kasi kailangan wala nang hahawak doon sa church, aalis na rin si Pastor Smith. Tanong kay Pastor George, kay Brother George, baka pwede na siyang mag full time. Kasi kami noon may bahay kami kasi tumigil ako ng pagtuturo kasi humina ang katawan ko noon. So tanggal ang aming bread. Kasi yung sweldo niya sa school, yun naman ang pangpulod niya sa bahay namin noon. So konting-konti lang ang natitira. Pagkatapos noon, yung time na yon at the same day, ako naman sa bahay kasi naramdaman ko yung pangailangan ng church. Nakikita ko yung mga kailangan gawin. Nakikita ko yung need kasi si pastor noon, panay na kasi pagkagaling niya ng school, diretso yan sa Bible studies. Sa Bible studies, kung ano yung pamilya ni Pastor Nestor Yambao, yung mga by families ang niya, mayroong mga Bible studies. So, sa ganoong na nakikita ko ulit, ako nag-pray din ako the same day, nasa banyo pa nga ako naglilinis. Sabi ko, Lord, naramdaman ko yung pangangailangan, sige po, bibigay ko na sa yung aking asawa. Basta lamang, Lord, provide food sa aming table. Yun lang ang naging yun lang ang naging panalangin ko. At nang kami magkita-kita nung the same day na yun, dumating si Pastor George Soon, sabi niya, kay Pastor Smith, na tinanong siya kung pwede siyang mag full time. Ang sagot niya agad nag-resign na siya. Pagdating naman niya sa bahay, ako magkukwento ng karanasan ko, siya nagkwento rin ng karanasan niya. So at the same time, tatlo kami on that day. So maliwanag yung para sa akin ang pagtawag ng Diyos sa amin. Amen. Nakakatuwa, Ma'am Mel, kasi it really blows my mind, Ma'am Mel, na parang this is not our work. This is God's work. We're just instrument that goes with it. Kasi and Ma'am Mel, that's my biggest key takeaway to what you said po, no? Hindi ito dahil kay
kay Mamel, kay Ate Mel, as we Oo. call you, or kay Pastor George, but it's God's work still that's flowing Oo. through you. And even if na hindi natin pwedeng ipagmayabang, no, Ate Mel, na Yeah, no, it's yeah. just because of me and not, but the Lord's Oo. gonna use other people just the same, di ba? Kung if it's Oo. gonna be there. Pero amazing. Na-amaze ako, Ate Mel, for the testimony that you had given, and to look at it. Now, let's talk about legacy, Ate Mel. Ito na, meaning, kasi that's you, di ba, Mamel? Parang Oo. yung ministry, looking at your perspective, it started Oo. from na kayo po ay naligtas in the ministry as it goes Oo. along, and from there, fast forward po, you Oo. really dedicated your life. Kasi sabi niyo nga, salvation and being called in the ministry are two different things. And you answered on both. Ang galing. Now, let's talk about the people you touched lives with. So, ibig sabihin, Ate Mel, may mga, kasi I know, kanina, sabi nga natin, di ba, si Bishop Freddy is quite Oo. always Oo. talking about you. Can you tell us some people that you can remember that's doing well in the ministry as like currently then? Kasi parang Mm. you're passing on the legacy, di ba, Ate Mel? Same thing na may nag-share ng God's word to you and guided you. That's the same that you're doing to somebody else. Anything that you can share on that side, Ate Mel? Okay, kami na lang kami nasa Blessed Hope na nag-start kami ng ACA tapos tuloy-tuloy yung aking ladies fellowship. Pinagsama ko yung young people at saka adults kasi kailangan matutunan, hindi ba nasa Mm. Bible doon na yung adults magtuturo siya yan, kaya pinagsama ko sila. Pagkatapos meron kami, kasi may nabasa ako dito, ito yung nakatulong din na when women pray. So, in-apply namin yung you pray before or after the service, pray for the pastor, pray for the service. Yun, in-apply namin yun. Ngayon, tukol naman doon sa mga kabataan, siyempre, ang dami na nila na marami na sila na kasama niya yung si Bishop Freddy, no? Si Bishop Mm. Freddy, si Jeffrey, marami sila. Anong naging papel ko ba sa kanila? Hindi ko alam. Kaya nga nagugulat ako na mapakatinding mag-promote si Bishop Freddy kaya nagliliit ako pagka nagsasalita na yan, gusto ko lumubog Ngayon, sa doon sa amin doon, ang ginawa ko pag-encourage sa kanila, sabi ko sa kanila, kung gusto nyong maging preacher o maging pastor o whatever, the best na pwede niyong gawin and lumapit kayo, dumikit kayo sa inyong pastor. Kasi pagka kayo dumikit sa inyong pastor, malalaman mo ang tibok ng puso niya sa gawain. Yun ang isa sa mga naging advice ko sa kanila. At sabi ko, huwag silang matakot na magtanong kasi hindi naman ibig sabihin engot ka or what, kundi you want to learn. And through asking question as malalaman mo kung anong need ng estudyante mo, di ba? Pagka sila ay nagtanong. So, yung mga ganon. Pagkatapos, ako din, ako din ang isa pa, sinimulan namin yung gusto na marig siguro yung choir. Ito ay isang malaking blessing sa buhay ko kasi talagang hindi naman ako marunong ng music Naging teacher ako pero by rote, hindi ako marunong bumasa ng notes. Pero kailangan na rin sa church. Kailangan na sa church. At ako meron desire na ako'y makakumpas. Ngayon, yung desire na yun, at saka yung need ng church, parang lakas loob. Meron kaming galing sa Las Piñas, yung malaking accordion. Tapos, nung natipon na yung mga kabataan na yan, sinabi siya na yan, kabataan na yan, ang ginawa ko sa kanila, Monday, nagle-lecture ako ng do, re, mi. Kaya taas, baba ng kamay na ganyan. Tapos Huwebes, ang tuturo ko na yung kanta. Pipindutin ko yung isa-isa para makuha ang tono. Ipapadinig ko dun sa aking isang anak na ma-pick up niya yung melody. Ang isang anak ko para ma-pick up niya yung alto. At saka yung kay Deacon Larry para ma-pick up niya yung tenor. At ang bass, ako yun. Ngayon, yun, gano'n. Ngayon, pagka kami nag-aaral na ganyan, kasi minsan nakikita mo na kagad, siguro, sinamit sa akin ng Panginoon yung ko sa pagiging teacher, na yung methods and technique,
Yeah. ng Opo. pagtuturo. Oo, iyon. So, by rote, ayan. Pagkatapos no, kikinig muna. So, in unison. Pero dumating yung time na kailangan meron ng malakas ang loob ko pa, malakas pa ng loob ko magturo. Mm. Pero tuwing Saturday evening, si pastor ang nakikinig para itama kung, sabi naman niya, tama, okay lang. Mm. Ngayon, itong pagtuturo, kailangan meron ka mga pang-encourage din sa kanila at yun ang sa ating nabibili siya Freddy. Sabi ko, gusto niyong makita, there are nuggets. Kasi ang paligid namin doon sa Blessed Hope, pagka malaki tubig, basa yung parang dating, parang dating Mm. palayan or whatever. Ngayon, di siyempre putik. So, tingnan natin, baka tayo o baka kayo, you just have to obey. Magkaroon Mm. kaya na ng willingness paggamit sa Diyos at makikita nyo balang araw. Yun ang makapagsasabi kung ano Yeah, mangyayari sa buhay ninyo. Sabi ko, that's kaya right. yun ang ating sinasabing nuggets of gold, di siya pwede. Yun ang Yeah. ginamit ko. O, tapos hindi ba, nagkatotoo naman ako man mismo sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na, Yeah. yan ang magiging ganyan ang bunga. Samantalang, ang inano ko lamang yung to obey, Amen. to Mm. obey, and do my best. Ganun lang, just to obey. And do my Naka best in Yep. serving, yung ganun. Yun lang, kaya sabi ko nga pag-usapan nyo, wala kami sa kasimplihan namin noon, yun lang Mm. ang alam ko, to obey. Mm. No matter what. At kaya nga, sabi ko, meron akong listahan dito ng mga verses, Ang John Mm. 3:16, ang siya kong pinanghawakan, ito yung God's love at tungkol sa Mm. salvation. Kaya ang paborito kong unang-unang kanta ay The Love of God. Pagkatapos, yung John 1:12, ito yung assurance ko, tinanggap ng Panginoon. So ako isa sa mga anak niya, di ba? At ito, ang Romans 8:28, yung plano ng Diyos sa buhay. Mm. Dito ko natutunan yung maagang pagtanggap no matter what, kung ito ay good or ito man ay bad or it's hurting or whatever, nasa isip ko, it is for my good, for good. Mm. Masakit man or whatever. Pagdating ng panahon na unawaan ko, it's for good. Mm. Tapos, yung Hebrews 13:5 and 6 na i-share ito ng kapatid ko na pastor na din, ito yung about contentment. Be content with such thing as you have. Kung kahit ng mga luma yung damit, okay lang. Basta nakangiti ako, gano'n. Kahit na walang bago o kahit na okay lang. Huwag akong ma-inject ka. Kung ano lang yung binigay sa akin ng Panginoon, yun. Yung blessing ko yun sa contentment. At saka yung tungkol naman sa yung kung pagaya naging inspirasyon ko rin yung kay Job, yung sa 2:10b, what shall we receive good at the hands of God and shall we not receive evil? Lahat lang ba ng magagandang bagay dapat natin tanggapin? kaya nagkakaanuhan na yan, di ba? Yung Romans 8:28 at saka yung Job na 2:10. Tapos, at interesting, yung Proverbs 3:5 and 6. Yan. Yan ang mga at ang Job 13:15, yung antas ng trusting, though he slay me, yet will I trust in him. Hanggang ngayon, inaano ko pa rin ito, inaaral ko, but I will maintain mine own ways before him. Napakahalaga yun, no? So, iyan yung mga verses na yan, ang mga naging gabay ko mula doon sa umpisa. Ganon. At hanggang ngayon, patuloy na. Kaya nga, we're still under construction. Hindi pa tapos ang ating pagtuturo sa atin. And for you, Ate Mel, to say that you're still under construction, parang wow, the experience that you've been through and the ministry that you've been doing, galing, talagang it It is the really, Lord. I think, yeah, that's what I was saying, Ate Mel, parang it really humbles us, should humble us down. This is not really about us, but it's really of the Lord working in our lives there. And I'm seeing a lot
of people here watching, putting their comments in. I cannot go through them one by one, but they're really blessed by what you're saying. The nuggets of wisdom and the lives that you have touched, Ate Mel. Okay na you mentioned, Ate Mel, your favorite song is The Love of God. Tama Mm-mm. po, no? And Mm-mm. baka Isa naman yan you sa can mga una. give us a one-liner there, Ate Mel, Ay, or naku, even a one-liner. Sabi mo kanina, di ba, nakalimutan ko na, nag-Korean matagal na. ka, ganyan. So, tapos syempre, jokingly, na-mention mo, bass po kayo. Okay lang naman if you wanna sing, Hindi, please. hindi, hindi, hindi ako singer. Oto, naalala ko tuloy isang pangyayari. Kasi ang choir, ay hinawakan ko yan ng 1 year. Mm. Acapella. Acapella Oh, yan, wow. no? Acapella Ay, pa. ayun pala, Ate Mel. So, pwede naman sampulan natin. A cappella, perfect. Teka, teka muna. Pagkatapos ka mo yan. And then ngayon ako, nag-pray na kami, sabi ko, kasi alam ko yung limit ko eh. Sabi ko, Pastor, ano yan, sabi ko, we need to pray for a new conductor or conductor, sabi ko gano'n. Tapos ayun, nag-pray kami, nagkaroon kami si Miss Mila Gapasin, napakagaling yung ganyan. Di pag na dumating na siya, di wala na ako sa Mm-mm. pagtuturo ng choir. Nalungkot din ako gan. Pero pagkatapos minsan yung it's not an easy road. Hindi ko alam kung Yeah. naipakanta ko yun sa choir. Ako kumanta, nag-solo ako. Nag-solo Ayun ako. naman pala, Ate Mel. Hindi, Di teka ba? muna. Pagkatapos ako'y kumanta gano'n, hindi ko alam kung ako may namaling, kung ako yung may napiyak ng konti, pero nabawi ko rin. Hindi naman ako kinurek ni Pastor doon sa mismong service. Pagdating ng bahay. Pagdating ng bahay, sabi niya sa akin, Ma, let the singing to your children and to others. Very nice way to say it, but just the Yes. same, Ate Mel, it's not no excuse. I'll still give the floor to you, Ate Mel. Baka naman you can say it to Oh, us. love of God, so sweet and pure, how measureless and strong. It shall forever be and you. Yun na lang, ganun na lang. Hindi ko Amen. na maano kabisado kasi kagaya ngayon, wala rin ako sa church, hindi madalas na although meron akong songbook na hindi ko Mm. rin nadala dito. Tapos nakikinig din naman ako sa YouTube. Marami na doon ako sa Mm. gospel music, acapella grades, at saka yung theater. Yun, yung mga ganon. Now, if you're just maybe as we wrap things up, Ate Mel, Mm-hmm. give us one line that yung favorite mo. You don't have to sing it anymore, but thank you for gracing us with your song kanina. Out of that song, The Love of God. Kasi I know most of us are familiar with it and so Oo. many perfect things. What is that your favorite portion of that song that really strikes you and remember the love of God in our lives, Ate Mel? Yun nga, yung love of God, so sweet and pure. Mm. You cannot measure it. Hindi ko Mm-mm. na kasi hindi ko naman nakakanta. Yung pagmamahal niya sa akin, Mm-mm. mahal ako ng Diyos. Mm-mm. Hindi ako makakarating sa ganito, kundi sa masagana niyang biyaya. Ika nga, Mm-mm. yung paggabay sa akin, naging sa pamilya ko, sa lahat, maraming dinaanan, marami pang mahal ako ng Diyos. Alam ko. Amen. Amen. And that is the legacy that you built, at ML, and I'm sure the people around you, and we can go on and talk about it, but the smile, sabi nga po ng mga kasama po natin who's watching us right now, your smile is really encouraging, Ate Mel. Your testimony is encouraging as well, and may this live through you. Now, Ate Mel, maybe this is our last portion. What's your final encouragement, at least for this episode po? What's your encouragement to the people listening right now na maybe going through the same that you are, or not yet, maybe they're still waiting for God's call, as to in building what God wants us to do and leaving a legacy to the next generation, Ate Mel? Hindi ko alam yung mga legacy. Basta ang alam ko lamang ay
Okay, kung legacy na sasabihin, gusto kong ma-remember ako na I obey the Lord. Ngayon, yung para sa mga kaya mga na-touch natin dito, yung mga maaaring magbagong Mm. mag-start, pwedeng talagang from wala, ang Diyos hindi kami na anong maggutom. Meron pa rin akong ibang kwento doon. Tapos, ang nasa isip lamang namin noon, Mm. o lalo na ako in particular, obeying the Lord, Mm. sumunod. Kasi nalaman ko ng katotohanan eh. Mm. Magdadaldal ka man ng magdadaldal, meron ka ng backup, the Bible, Mm. the Word of God. Mm. At ang very much aware ako doon na huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Mm. Very much aware ako doon sa mga ganon. At ika nga, basta sumunod sa tawag, sundin ang nais ng Diyos sa buhay Mm. mo. Huwag kayong na hindi magtanong o mag-seek din ng help kung sa mga pastor o ganun. Pero Mm. yung talagang commitment mo, yung conversation with the Lord, yung Mm. prayer mo, tapos kung paano siya nag-speak sa'yo through the Word of God, yun lamang. Basta't ako, Mm. ang alam ko lang, sumunod lang kami. Willing po Amen. kami sumunod. Ganun lang. At hindi ko alam na ganito talaga ang magiging bunga na talaga si Bishop masyadong napakagaling na mag-promote sa akin na hindi ko na hindi ko alam kung kulang pa rin ako. I'm Mm. still under Mm. construction. Hindi ko pa rin alam kung ano yung susunod na ministry. Mm. Although meron akong Bible study, Mm. magpatuloy humanap kung paano magagamit kahit papaano. Yun. That's right. Sumunod lang. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi kami nagutom kahit Yeah. paano meron kaming pagkain. Nakatapos ang aking mga anak. Mm. Nakatapos ang aking mga anak ng college. Nakakapagtrabaho sila. Sa biyaya ng Diyos na lahat. Sabi ko noon Mm. kasi, unless na maging scholar ka, hindi ka makapag-aaral. Ang Panginoon din Mm. na gumawa ng paraan. Mhm. Kaya eto, nandito ako ngayon. Kaya nga sa Ecclesiastes, I am enjoying the Yeah. blessings of the Lord. At hindi ba nakalagay doon enjoy the fruit of your labor. That's right. Yun, hindi matindi sa akin yun. Kaya Amen. salamat ng marami. Salamat sa pagkakataon kay Bishop Freddy na napakagaling na mag-promote sa akin. Yung mga pamilya ko sa Las Piñas, pamilya ko sa Blessed Hope. Napunta rin ako ng Bethany. Naging member din ako sa Bethany. Ang marami ako napunta. Salamat po sa inyo, sa inyong mga matyagang nakinig. Salamat, Sir Jesse, kay Pastor Mhm. Bong Bernales, at saka Mm. yung talagang kasama-sama kami, inano nila akong maging bisita dito. Sana na-bless po Amen. kayo sa ginawa A- ng Diyos sa buhay namin, buhay ko. Amen. Maraming To God maraming be the salamat. glory. Mm-mm. Praise God. Na maraming salamat, Mamel, for sharing us your testimony po. And Yes, may the Lord's faithfulness be upon you and to yes. be seen in your lives as well. Sige po, if I may encourage and invite everyone to please join me as we close in a word of prayer, and that will be great. Heavenly Father, once again, thank you very much, Lord, for working in the life of Mamel, together with her ministry as well, Lord. And I pray that in all of the time that you've been with her and the family as well, may it be the same, Lord, that others will see in their lives so that they can pass on to the next generation the legacy that you are building in our lives. Father, once again, for those who joined us right now, Lord, who might be going through some tough times, please encourage them, Lord. Help them remember that you're always going to be here with us, that you're always going to help us to go through where we are right now, Lord, for your greater glory. And I pray, Lord, once again, continually bless Mamel. She's in Sydney right now. Continue to use her the same that you've been using her in Las Piñas, in Obando, and anything in between, Lord, to see that you are the same God that we have been worshiping, serving, and obeying for these past years and for the years to come. In Jesus' name we pray. Amen. So once Okay. again, Mamel, and to our viewers right now, maraming salamat. Thank you for joining us today. Stay tuned for our next episode. Together, let's encourage one another, pray for each other,
Be refreshed and excited, all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Bye, Ma'am Mel. Ingat po kayo Thank you, dyan. thank you, thank you, thank you so See you much. soon. God And be all thank you, the Robin. viewers, maraming salamat po sa inyong lahat.